Ayaw mag-build ng sarili mong hospital. Nagngangarap. Mahirap. 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 Although I'm also kumbaga connected naman po ako sa mga sa management ng hospital. Okay. So kumbaga ngayon kasi board of director din ako. So kumbaga pero hindi ko na ho siguro kayang yung sarili ko. Well, I'm also helping this town of San Luis na kasi may mega RHU dyan. So tinutulungan ko si Mayor na kaya lang public. Ang dami pasyente pag public. Opo, more on ano talaga, tulong-tulong. Siguro pasok tayo dito, no? Ito yung cafe. Opo, Cafe Estefania. Estefania. Sino po si Estefania? Stephanie is my wife. Okay. Estefania, parang medyo Ano lang, para magandang, may dating. Opo, may dating. Magandang tunog. Magandang tunog, yan. So, mahilig siya sa kape. That's why, ayan. Ayan. Hello, morning. Ayan, pasok tayo. So, ito po ang Cafe Estefania. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ma'am Sel Ocampo ng Inspired Learning Tours. Yes, sir. Meron po tayong tour. Ito po yung pinaraffle natin sa Agribusiness Connect. It is called the Thai Farm and Garden Tour. But this time, we're going to focus on agritourism, high-value crops, and value-adding. And value-adding. Gagawin po ito sa Nakhon Ratchima or yung tinatawag nila sa Thailand na Korat. November 26 to 29. Kung nag-iisip pa lang sila na magsimula ng farming, ito po yung pwede nilang tingnan kasi hindi required na may malaking lupa. Tapos maganda yung sinabi mo, Ma'am Sel, na it must be high value para hindi mo kailangan ng malaking lupa. Kaya importante na magkasunod yung agritourism, sir. Yun yung actually gusto namin talaga ma-promote, sir, na papasok ka na rin lang sa farming. Sama mo na to. Okay, Ma'am Sel. Sa dami ng nakita mo na farms doon sa Thailand and sa ibang countries pa, no, na maganda yung agritourism nila, ano ba ang kulang sa atin? Yun po, exposure siguro. Kaya benchmarking yung isa sa mga objectives natin. Okay, so this is how they do it. And we want you to see. And we learn from them. We have very limited slots na lang po. So, pero open pa po siya. Hanapin nyo lang po ang aming Facebook page, Inspired Learning Tours, and send us a message. Dati ito lang. And then sabi ko nga, parang minsan may big group na naghahanap ng exclusive sila. So doon po namin dinadala, no. Pero eto siguro mag-order kayo o kung ano, matikman niyo yung aming ano. Kayo nang umorder. Oo, matikman niyo yung sarap ng ano, ng Cafe Estefania. Coffee, pizza. Dok, pag ikaw ba ay doktor, guaranteed na yayaman ka? Tingin ko hindi po. Hindi. Hindi po. Hindi po yun guaranteed. Papasok pa rin po dyan yung diskarte. Apo. Tingin ko hindi ka naman siguro maghihirap. Pero yung word na pagyaman, depende na po yan sa Depende. Depende po yan. Kung paano mo ma-manage yung pagiging doktor mo, tsaka yung pagiging yung specialty mo. No? So, honestly ngayon po, Sir Buddy, hindi ko masasabing mayaman po ako. I'm still, andun pa rin po ako sa posisyon na kung ano ako noon. Hindi ko po nararamdaman na mayaman po. Kasi marami po akong utang. Ganun daw pag nag-isyanta. Opo, hindi ko talaga nararamdaman na, alam mo yun, na andito na ako. Hindi po, andun pa rin po ako sa baba eh. Opo, kasi... Importante ba yan na ganun dapat ang feeling mo? Opo, tingin ko po. Dahil doon talaga ako galing. Ayaw ko pong iwan yung buhay na yun. And even pag nasa bayan ko, simple lang ako. Hindi mo ako kailangang pakainin ng mga
specialty na luto. Tuyo, hawot, okay na ako. Itlog Simple lang ang lifestyle mo. Itlog na nilabon, okay na ako. 3-in-1 na coffee, gagano naman sa akin. Sold na ako. Kahit nga may ganyan. Kahapon, ang in-order ko, ang gusto ko pa yung 3-in-1. Simple lang po tayo, no? I mean, hindi natin malilimutan yun. At hindi ko kakalimutan yun. No? Kung saan So, po tayo sobra galing. yung hirap na pinagdaanan mo, Apo. crucial yon doon sa success mo ngayon, Doc. Opo. Tingin ko po, napakalaking bagay yung hirap. Siguro yung hirap ng buhay, ginawa ko na lang sa akin. Kumbaga, pang motivation. To do best, to do more, and to become successful someday. Na sabi ko nga, kung bibigyan tayo ng buhay na 60 years or 70 years, sabihin natin yung half of it is hirap. Baka naman pwedeng yung half. Ginhawa naman. Unfair naman yata yung buhay na puro na lang hirap. No? Pero siguro, mababago mo yun, depende sa atin. Nasa sa atin yun eh. Tingin ko yung pag-angat naman ng buhay, depende po yun sa atin. Di ba? Mahirap ka na nga eh. Bakit mo pababayaan forever kang mahirap? So, gawa tayo ng paraan para maiangat natin. And then, yun na siguro nagsink sa mind ko na hindi ako papayag, Sir Buddy, na yung naranasan ko nung bata ako, ipaparanas ko pa rin sa anak ko. Sa anak mo. Oo. Hindi naman yata tama yun. So, ibig sabihin, wala kang ginawa sa buhay mo. Di ba? Hindi ka natuto na ang hirap, na maglako ka ng sweepstakes, na basang-basa ka ng pawis, na namumulobi ka, na lalapit ka pa lang, sasabihin sa iyo ng customer na, oy, hindi mo siya dito. Hindi kita kailangan. No. Masakit yun, Doc? Masakit po. Masakit po sa akin yun. Then, sabi ko, ano ba ako? Nag-aaral lang naman ako eh. Minsan, tatalikod ako, luluha na lang ako. Sabi ko, hindi ako papayag naman. Wala silang idea na ako'y nag-aaral lang or whatsoever. Opo. Na ginagawa ko lang yun dahil, sorry, mahirap kami. Thank you kayo dahil mayaman kayo, may kotse kayo. And sabi ko nga, Sir Buddy, yung bawat sasakyan na aking naalok, pagbukas nila ng pinto, aamoyin ko yun. Sana balang araw, magkaroon din ako ng sasakyan. Yun ako sa mind ko noon na. Ilan na sasakyan mo, Doc? Katimanam niya. Tama lang na pang Okay. Tama lang na pang po, meron tayong service. Okay. Kailangan tayo paspas eh. May tawag dito, may tawag doon, may service dito, may service. Opo, tama lang po. Pero Doc, yung sabi mo nga, diba, mas gusto mo na yung feeling mo, yung kagaya ng dati, simple lang. Pero you consider yourself now as a successful person? Success in a way na ako naman ang nakakatulong sa ibang tao. Yeah. Yun ang tingin kong pwede kong sabihin na successful ako. Kasi nakakapag-share na ako, nakakatulong na Kaya ako. na mag-share. Hindi katulad dati na ako yung tinutulungan. I'm now a giver. Anong feeling yun? Yung sarap dating po ikaw tinutulungan, ikaw Ang sarap po ng pakiramdam, Sir Buddy, na fulfillment po yun. especially pag Christmas, pupunta ang mga tao dito sa akin, mamamas ko, and then nakapila sila dyan, na mamimigay ako, sinasama ko yung pamilya ko na bigyan mo lang ng tigwa 100 pesos. Pero ang tao, not only 50, 100, marami po, pumipila sila. And ginawa ko na rin yung tradisyon sa mga tao na dati, lang, taga rito lang, hanggang Ngayon, kahit ibang baryo. ibang baryo, ibang bayan. Pwede ka na maging mayor. Wag. Masaya lang tayo na nakakapag-share ng gano'n. And ngayon siguro, through Rotary, doon ko naman idinadaan po yung sharing ko and giving ko. No? And marami pa naman tayong mga, and then nagpapaaral tayo ng mga, marami tayong mga pinapaaral, not only relatives, even somebody na gustong or nahingi ng tulong. In a simple way, binibigyan po natin yan. Dok, nagawa mo na yung best mo? Nagawa ko ng best ko. Parang laging may kulang pa. Parang gusto ko pa ng More pa. Parang hindi pa totally fulfilled.
Okay. Ano yung ending, ano yung fulfillment na finale? Oo, katulad yan po, siyempre lahat ng ating pinapasukang organization, like yung Rotary, gusto natin maging ika nga ay successful. Yung Medical Society, naging presidente tayo, kumbaga gumawa rin tayo ng ano dyan. So lahat ng field gusto ko ay maging kumbaga successful yung papasukin kong yun. And dito kasi marami pa rin akong kulang dito. Like, kulang pa ako ng mga rooms. So, siguro yun ang isang mga challenges sa akin dito. Pag may mga team building na... Kulang. Opo. So, Kasi malaki sila. oo, malaki sila. So, tangay mo ako, Sir Buddy. Ako nga sana pipila pag December. Tangay mo ako, Sir Buddy, para ma-accommodate natin sila. So, ayan. And, konti na lang naman siguro. Pero, successful in a way na, yun nga po, nakakatulong na ako. Marami na ako natutulungan. Marami na ako nabibigyan ng kung ano mang bagay. Pero, secretly, ayoko nang masyadong binobroadcast yung mamimigay tayo and then ilalagay natin. Maririnig na lang. Ay, sorry po. Maririnig ng buong... Ay, sorry po. Maganda yung tumulong tayo silently and secretly. Andiyan naman si Lord and sabi ko nga pag tumulong tayo, huwag tayong humingi ng kapalit, no? Just give and then okay. That's it. Huwag na tayong sorry lagi ako may patama, no? Mahirap magsalita sa politics. Although my father is a politician. Counselor? Dating counselor ng bayan ng San Luis. Opo. So, okay. Opo. Kaya ako naman ay naano rin sa politics. Kumbaga, alam ko rin ang galawan. Okay. Alam ko rin ang galawan. Pero kinukonvince ka nila? Kinukonvince po nila ako. Yun nga lang ay, even nakakabitan-biton. Pero sabi ko nga, hindi pa ako tapos sa aking mission. Dito sa mga bagay na to. And hindi ko rin naman sinasara yung aking pintuan sa mga bagay na yan. Okay. No, pero at this point in time, wag na muna nating pasukin yan. Baka malaman nila na ako si Dr. Maliviran. Kasi ang dami po. Ever since po talagang lagi po nila akong kinukuha. And ngayon kasi, siyempre, tumutulong tayo sa local government. Kung sino man ang nandyan para may angat like this one, no? It's all about San Luis pa rin. Because I love San Luis. I love San Luis, no? Mahal ko yung aking bayang Sinilangan. Hindi ako alis dito. Opo. Diba sabi nga nila, doktor ka, doon ka mag-doktor sa Manila? Hindi, dito ako sa bayang ko. Dito ako sa aking Sinilangan. Una, makakatulong ka dito, no? Pangalawa, ayoko namang, nandito yung magulang ko, hindi ako alis sa ng magulang ko. Although magkatabi lang kami ng bahay, pero at least nagagabayan ko siya. 89 years old na siya. So nagagabayan ko siya, no. Yun yung mga little way na pwede kong in return na maibalik sa aking magulang. Kung hindi ko man siya mabigyan ng marangyang buhay, at least nabibigay ko kung ano yung mga needs na medicine, check-ups, Nay, kumusta ka na? So yung mga simple way pong yun na ibibigay ko. Paano kung ako'y nagbahay sa Manila o nagbahay ako sa, di kailangan ko pang pumunta dito para dalawin siya. Dito, pagkagising ko, pwede kong kwentuhan kami. So, yun po yung mga bagay na dito ako. Ako nakatago. Kasi ang pagkain ko si sardinas, dilata. And doon ako nagluluto sa kwarto ko. Sinahiya ako magluto di ba may common kitchen. Kaya naman ako laging lulutuin ko doon ay noodles. Doon ako nagluto sa kwarto, yung rice cooker. Doon ko niluluto, doon ko ginaganon yung sardinas and kung ano man. Parang makatapos lang. Makaraos ba? Pero, ganun talaga. Mahirap ang buhay. Kaya, swerte nila kasi sila ay mayayaman. May sasakyan na sila. Everyday nakakapakain sila ng Jollibee, Pinky Pop. Ang problema lang nila mag-aral. Ayun lang problema nila, di ba? Siguro po after, kasi nga, nasanay silang mayaman na. Kumbaga, yung desire nila na to do more, wala na masyado. Ako kasi talagang, sabi ko nga, hindi ako papayag na ganito ako.
Naiingit ako sa kanila. So, yun naman ang naging motivation ko na to strive more. So, yung mga challenges na yun. Anong sabi nila pag nakita kayo masama? Siyempre ngayon, may Facebook na po, no? Nakikita nila. Yung ganito, ganyan-ganyan. And then, sabi nga na, parang gusto nilang pumunta dito. Sabi ko, okay, you're welcome here. Ako nang bahala sa inyo, ganyan-ganyan. Pero hindi pa nangyayari. Siguro after the anniversary namin sa January. Pero, yun nga po, siguro, meron din namang successful. Yung iba nasa ibang bansa. Yung iba nandito. Pero siguro, mga 10%, 20%. Yung sa tingin ko na pwedeng sabihin na, ay, wow. Pero siguro 70 to 80%. That's normal. Ayun. So talagang depende sa atin kung ano ang mangyayari. Kung magiging successful. Hindi mo in-expect? Hindi ko siguro in-expect. Ako po kasi risk taker. Pag may naisip ako, gusto ko action. Agad. Kasi, well, siguro nag-ano din kasi ako na nag-aral tayo ng konti ng Master in Hospital Administration. So more on ayan, sa business. So may business. May business side na rin po 'yon, business administration. So kumbaga hindi ako papayag na nandun lang siya. Kaya and medicine is a continuing process, no? Yeah. Hindi pwedeng tapos na tapos. Hindi ka pwedeng tumigil na. Hindi ka pwedeng tumigil. So, kumbaga, after ko ng pagiging surgery, nag-minimally invasive surgery ako, laparoscopy. So, yun po ngayon ang aking, most of the patient na ginagawa ko is yung laparoscopy. Ano po yun? Laparoscopy, pagkatanggal ng bato sa abdo, through tusok-tusok lang. Parang laser ang dating. So, ngayon kasi, ang dami nang may bato sa abdo. Oo nga. Mamaya, may gagawin akong ganyan. 2 p.m. Grabe. Ang dami kasi na may bato nga sa abdo. Because, ang ating lifestyle ngayon, no? Sa pagkain. Ang pagkain naman ngayon, lahat may mantika. Yan na nga eh. Di ba? Wala na ngayong mga bulanglang lang. Hindi na usang bulanglang. Pag kahit bulang lang, meron pa rin mantika kasi masarap yung sahog. Sahog. Igigisa muna yung mga bawang and and all. Di ba? So, ayun. Ngayon po, sorry to say, I'm 52. 52. Late ka nag-graduate? Ng medicine. Kasi nga, nag-work pa po ako ng ano kasi medtech. Opo, nag-work. Ako'y nag-medtech ay 1989 to, hindi, 1993. Tama, 1993 ako graduate. Graduate, 93. Opo, 93. Oo. Tapos nag-work ko 93 to 95. 96 ako nag-medicine hanggang 2000. Nasa FEU pa rin ako nung nag-medtech ka. Magkasama tayo doon. Baka kayong Mr. Medtech na... Hindi naman. Mascom ako eh. Mascom ako. Yun yung time na nag-ano yung NTB building, di ba? GS? Yung sa Lindol? Lindol. Yun yung binawasan nila. Yeah, binawasan taas? See? Tsaka yung nasunog yung library? Dito sa may tabi ng... Yan, yung mga yon. Alam na, FEU yung FEU. Tambay ng harap ng chapel. Sa harap ng chapel harap kami. ng chapel na may Nara, di ba? Doon kami nakatambay. Yun ang tambay. Tapos naririnig namin yung lectures ng medtech. Sa kabila. Oo nga po. Medtech talagang medyo so, dadaan muna ako ng chapel, uupo doon sa bench natin, di ba? Yun. Namimiss ko yun. Namimiss ko yung FEU. Ang ganda ng FEU ngayon? Morayta. Ang ganda. Ang tagal ko na hindi nakakapunta doon. Ang ganda. Simula ako'y gumraduate, parang isang beses pa lang ako Iba? Oo, talaga. Malinis. Malinis na. Well-maintained. Kasi yung medicine school, di ba, pinalitan na ng engineering ba yun? Engineering. So, pinalitan na siya ng... Dati nakakatakot yung hospital Di ba? Kasi lumang-luma na. Kami yung huling gumraduate, huling estudyante doon. 2000 lumipat na kasi ng Fairview. Ng Fairview. Nare-recall ko yung mga memories po ng Pero yung Pinky Pop, hindi niya malilimutan. Siguro lagi ko na sa Pinky Pop. Hindi ko rin afford. May mga once in a while lang. May mga katabi pa yung Pinky Pop Oo, meron pa yung mga Oo. Pero kumain naman tayo ng Pinky Pop once. Nag-work na ako nun Nag-work na siya.
Nag-work na. Si ma'am ay... FEU rin. FEU din. Mascom din. Mascom Mascom din. kami parehas. Oo. Pero mas matanda ako. 91 ako. Ikaw 93. So halos pala nagkasabay-sabay tayo doon sa FEU. Pero that time ako, umuwi ako ng Muntinlupa, ang layo. Doon ka Ay, kasi nag-board? hindi po, may bahay ang kapatid ko doon. Dahil nga sa hirap ng buhay, Oo. hindi tayo makapag-dorm or hindi tayo makapag Mahal na pa masahe mo. Mahal ang pamasahe, pero nakatayo ka sa bus. Nag-aaral ka, nakatayo ka sa bus. From Moraita, sasakay ng UN, then UN to Muntinlupa. So, 2 hours ang biyahe. Kasi libre. Libre ang bahay. So, Nag-aaral ka? nag-aaral ako. Minsan nakatulong. Ganon ka. Ganon. Pagdating mo, kakain ka lang, mag-aaral ka na lang ulit. Hanggang madaling araw. Tapos, alis ka ng mga bandang 4 to 5 a.m. 7 a.m. ang Start ng So, klase. talagang ako nun ay halos Payat. sobrang payat. Kitang-kita yung mga buto ko ng mga... Kasi, talaga pong... Siguro nag-focus talaga ako. Dahil nga, nahihiya ako sa magulang ko. Nahihiya ako sa magulang ko. At saka, yung willingness natin na makatapos and willingness natin na maka-graduate at willingness na hindi tayo bumagsak. Dahil nakakahiya naman talaga. Nahihiya ako sa magulang ko. Sa mga kapatid ko na nagpapaaral sa akin. Ayan. So, mga history, memories, na pwedeng balik-balikan. At hindi ako nahihiyang sabihin, ipagsabi, o ipaalam, yung mga ganong klase na nagtinda ng sweepstakes, nagbenta na, nagbukid. Yun naman ang katotohanan. Mahirap ikwento yung hindi totoo. Di ba? Pero kung totoo, by heart, talagang lalabas po yan. So, and even pag may nakakausap ako, hindi ako nahihiya. Ang iba hindi maniwala na gano'n ang buhay ko. Yun po yung buhay ko eh. Di ba? Kung makikita mo yung profile ko ng Facebook, makikita mo yung baka doon. Yan. Ito po yun. So, nagtatanim ng mga dito. So, meron akong picture doon na isa na nagagamas eh. Saan yung operahan mo mamaya, Dok? Sa Kaysasay po. Anong hospital? Our Lady of Kaysasay po yun. Saan po yan? Sa Lemery. Lemery. Oh. Turn on there. Ganyan. Sorry. May so, ito yung sinasabi ko, Sir Buddy. Ayan. Ayan. This area, before. So, yun yung bahay. Okay. Ito yung location kung nasan tayo. So, ayan ang talim ko. Mga mais. No? May mais yan. Ako po yan. Mga naggagamas. Ayan. Anong year na yan? Before po siguro mga 2021. Ano na to? Successful ka na dyan. Andun na yung malaki na yung bahay eh. Ayan na. Medyo, ayan. And now, ito na siya. Oh. Sa gabi, ang ganda. Tsaka yan. Ayan. Ito yung anak ko. Yan. Yung misis ko, ito si Governor Mandanas. Mandanas? Opo, siya dito. Nag-visit siya dito. And sinabi niya na the best latte. Yan. Saan nag-aaral si yung Madok mo. anak mo ngayon, sir? Sa Ateneo po siya. Nag-aaral. College na? Grade school? 11. High school? Opo, Senior high? Senior high. Ang ganda na. Ang ganda ng yung yung race ng araw, no? Tapos dagat na po yun? Dagat na po. We are 500 meters away from the sea. So, ito po ay, Balayan Bay yan. Then, ito na yung mga bandang 6 to 7. Sabi ko, yung mga memorabilia, ilalagay ko dito para at least, diba? And then, if you will notice, Sir Buddy, Yes, Doc. the pool, sa top view, mukha siyang gallbladder. Actually, sa top view, mukha siyang gallbladder. Kasi yun ang specialty ko. So, gallbladder, andito yung liver, gallbladder. Actually, may mga stone pa dyan. So, ma-imagine mo yung mo dito. May stone, no? Liver, gallbladder. I see. Opo. So, surgery ang dating.
Yan, nandito pa yung sa Rotary ko nung nag-meeting kami last time. Yan, ito po ay galing dito sa atin. Yeah. Nga po. Ganda, no? Kami na po ang nag-ano yan. Yan ba so nakaano? Furnace? Opo. Ito, gawa din lang po namin to. Ito, ganda. Ganda. Gawa lang po namin yan. Ito ay ano na to. Iba na. Pero ito, gawa lang po ng mga tao ko yan. Ganda. Yan. Tawagin ko mamaya si Mrs. para mamit. Ay, opo. Mamit niya si Mrs. Yes, sir. Medyo ano lang siya. Eh, si Mamba, from the, mas may kayang pamilya. Hindi naman po ganun ka ano. Pero siya kasi ay sa Manila halos na Manila na halos nag-stay. Ayan, si Sir nakasuot ng, kaya napansin ko bakit may 7-Eleven? Yes, sir. Bakit? Anong kwento dyan? 7-Eleven, ito po yung first na Business mo daw? business. Okay. Kumbaga, hindi naman talaga tayo businessman. Oo. Pero, ang history nito ay 2014, ang mayor that time is kaibigan ko, Mayor Sam. Unfortunately, wala na siya ngayon. Okay. Patay na. Pero may best friend ko. Okay. And then sabi niya, Doc Jun, paano natin maiaangat ang turismo ng San Luis? Paano natin mabibigyan ng liwanag ng San Luis? Kaya sabi ko, pare, pwede ba tayong magtayo ng 7-Eleven? Because that time, Angel's Burger lang po ang Meron. kung gano'n kami di ba? So, sabi niya ay, sige, magtayo tayo. Pero sabi ko, walang pagtatayuan. That's why, sabi niya, hindi pare, tulungan kita, magrenta tayo sa munisipyo para at least naman ay may mapagtayuan. Maganda rin naman yung location. So, sabi ko, sige pare, ako hindi businessman, pero dahil gusto mo na maliwanag, at meron man lang na masabi ang San Luis na isang establishment na medyo kahit paano ay medyo kilala naman. Kaya nag-ano po ako ng 7-Eleven. Oo. Kaya lang, after several years, iniwan niya na kami. Kasi kabarkada ko po, kaisang edad ko. Kaya lang, namatay siya for cancer. No? Bata rin. Health reason. 46 lang siya noong namatay siya. But anyway, so kahit papaano, nagkaroon naman siya ng legacy nung umalis na nakapagtayo na yung 7-Eleven. Kasi after 7-Eleven, pumasok na yung Alphamar, Sa'yo rin yan. Dali. Ay, hindi naman po. Hindi naman. Ibig sabihin lang, kumbaga... Nagsunuran sila. Nagsunuran yung mga business establishment. Pero kumbaga ako ang nauna. Ako ang nagmulat sa potential pwede pala, na sa San Luis na mag-invest kayo. Oo. And ngayon, ang dami na ng mga sumunod-sunod na mga establishment. So kahit paano, kahit hindi ako kumikita sa 7-Eleven, ay masasabi ko na nakatulong ako in a simple way na, tara doon tayo magkita sa 7-Eleven, doon tayo mag-meet sa 7-Eleven. Kahit hindi kumikita, alam ko naman na, at least, akin yon, nakatulong ako sa bayan ng San Luis. So, hindi kumikita o hindi ka happy sa kita? Hindi happy sa kita. Hindi happy sa kita. At least, may 7-Eleven kami dito sa ano. Pero may mga struggles ka dyan sa business na yan? Napakahirap po. Talaga? Sa akin, 7-Eleven, for me, is difficult to manage. Bakit, sir? Well, siguro dahil din naman na yung location namin, kumbaga ang San Luis kasi hindi pa ganun daming tao. Diba? So, syempre, ang pag-uusapan pa rin po dyan sales. Dapat mataas ang sales mo para kumita ka. Syempre, kung hindi ganun kadami ang tao, kakunti ang So, doon sa puntong yon ay medyo, yun po ang And then, mahirap na pong elaborate, pero nahirapan po ako doon sa punto na yun. Unlike ito, kumbaga, yan lang. I-promote natin, alam mo naman ngayon, i-market lang natin. Kahit paano po ay okay naman siya. No? And, yan, may hardware tayo, kahit paano. May hardware din. Opo, yan. Yun namang hardware, kumbaga hindi naman din yun pinilano. Kumbaga yung hardware naman, since
tatayo po tayo ng resort. Oo. So sabi ko, might as well magtayo ako ng hardware. Ng hardware mo. Para, di ba? Para wholesale. Para kikita na yung hardware habang ginagawa yung resort. Di ba? So, kumbaga, coincidence, kaya ako noon. Para at least, yung mga supplies ko, di ba? Wholesale na doon. So, yan. Kaya unti-unti na tayong sa business. Sa business. Ako. And then, yan. Sa hospital. Pero, in all of that, ito ang pinakagusto ko. Kasi, kumbaga, at the same time, na-enjoy ko kasi. No? Ikot lang ako dito. Nakapag-relax ka rito. Nakapag-relax ka. And pag may kailangan ka or may mga kasamahan kang mga kaibigan, stay kayo doon. No? Maligo tayo. Tambay tayo dito. Manood tayo ng mga falling star. May mga nagano dito. Maraming falling star. May mga falling star. Manood ka ng mga naliligong ibon. Gumaganon ganon. So, nakaka-relax naman siya. Ayan, kung gusto mo kumain, kain tayo dito. So, yung farm ka mo bagong acquire, no? So, wala pa masyadong... may tanim po ako doon na dragon fruit, tsaka kalamansi. Yung mga lang dito, kamote. So, kumbaga, dinidevelop pa lang. So, hindi pa yun... Hindi pa siya fully developed. Hindi pa kumikit ang kabuhayan yan? Hindi pa siya kumikit ang kabuhayan. Kumbaga... Gastusin pa? Palabas. Palabas po ba? Palabas. But itong resort? Kahit pa paano naman po ay, kumbaga, nakakapagbigay tayo sa mga staff natin, mga working student po natin. Marami po tayo dito ng mga working student. Yung girl na kasama natin kanina. So, yan, mga pioneer po yan dito. Pero dito na po sila, kumbaga. Pero mga lang po, local, taga rito. Locals rin. Nagbibigay ka ng employment talaga rito. Employment po. Yun naman po ang aking aim dito rin na makapagbigay tayo ng trabaho. At gusto ko matulungan yung mga estudyante na makatapos sila, na yung mga kulang. Laking tulong po. Minsan nakakapagbigay pa sila sa pamilya nila, sa magulang nila. Dati problema ng magulang nila, paano sila makakapagpa... Mas maganda pa yung trabaho nila ngayon kaysa sa'yo dati. Sadya po. Pinagdaanan mo. Ngayon, naka-aircon sila or what. Ako noon, nasa lansangan ako. Diyos ko. Kaya siguro hindi na ako nakabilad po tayo sa init ng araw. Butas-butas ang ating sapatos. Diyos ko, hindi ko ma-imagine po talaga. Pero hindi ko malilimutan yun. Dok, anong pinaka-legacy mo? Legacy. Sa ngayon? Legacy, personal legacy. Sa profession ko as a doctor, siguro yung I would say, mahirap magyabang, pero yung best surgeon, pwede ako mahirap magyabang, pero yun ang pwede kong pagmalaki sarili ko. Achievement talaga. Achievement, no? Doon sa aking organization, Taal Emery Medical Society, naging presidente ako, pero nagkamit ako ng first prize sa buong Pilipinas as number 1 most active president. Buong Pilipinas yun, plus most sa leadership award. So legacy ko yon kasi wala pahang naka-acquire noon. Ako yung first. Category 3, may mga category kasi yung mga doktor, yun. Okay. And then legacy pa siguro dito sa San Luis. Yan, yung pagtulong ko sa mga tao. Yan ang gusto ko pa rin mag-iwan ng legacy. Na marami akong matulungan at maiangat ko ang turismo ng San Luis. No? Ayun. Yun. Dok, yung mga nanonood sa atin ngayon, I'm sure inspired sila sa kwento mo. Ano ang pwede mong sabihin sa kanila? Sa mga nanonood po, siguro ang akin lang mai-share is siguro yung kahirapan ay hindi sagwil talaga sa pagtatagumpay. Sinasabi kasi nila na pag mahirap ka, hanggang doon ka na lang. Ako napatunayan ko sa sarili ko na ginawa ko siyang sa akin motivation yung pagiging mahirap ko. So, pag mahirap po tayo, gawa tayo ng paraan na may angat yung buhay natin. Salamat po kung kayo ay may kaya na, pero huwag kayong titigil doon sa buhay na yon. No? Kailangan pa rin nating gawin yung best natin. So,
lagi tayong mag-isip ng best para sa sarili, not only for ourselves, sa mga tao sa paligid natin. No? And siguro, mag-share tayo sa ibang tao. No? Not only to people, maraming bagay tayo makapag-share. Sa simbahan, sa maraming tao. Masarap ang pakaramdam na tayo ay nakakatulong. Masarap ang pakaramdam na tayo nakakapag-share ng ating blessings. Huwag tayong madamo. Yeah. Share it to others. Ano Dok, po? mention mo naman yung mga saan ka nagdudoktor, baka puntahan ka. Ay, ganun. Opo, ako po ay Dr. Malibiran, Dr. Jun Malibiran po, General Surgeon, General, Cancer, and Laparoscopic Surgeon po. Minimally invasive surgeon, doing surgery in our Laid-Up Kaysasay Medical Center, Lemery Doctors Medical Center, Metro Lemery Medical Center, Taal Polymedic Medical Center, Hospital ng Kalaka, Metro Balayan Medical Center. Yan po yung usual na 6 ko pong hospital na iniikutan doing surgery po. Ayan. So, kung gusto niyo pong magpa-opera, andito lang po ako. Yan. Libre. And Doc, dito sa resort, dito sa Damalibiran Farm and Resort. Ayan. So, kayo pong lahat ay aming inaanyahan na inyo pong silipin. Sinsay po kayo dito sa aming Damalibiran Farm and Resort. And also, this Cafe Estefania. No? Napakasarap po ng pagkain namin dito. Inyo pong subukan ng aming cafe. No? And sa resort, of course, open po tayo sa lahat. Staycation, team building. Meron po tayong pavilion na pwede nyo pong dausan ng inyong mga birthdays or anniversary or reunion. No? Pwede po kayong mag-swimming. Napakalaki po ng pool natin. Mag-relax. And ATV, yan. Kung gusto nyo po ng nature. So, halina po kayo. Tahan nyo po kami dito at mag-enjoy po kayo dito. Salamat po. Doc, thank you so much. Thank you, Sir Buddy. Natuloy din. Yes, sir. Thank you so much. Sobrang relax po nung shooting natin today. So, napagpahinga tayo. And ngayon, magdi-dinner po tayo. Ganda ng pavilion, no? Ganda ng pavilion. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.